Today pala is linggo at ngayon nga kami pupunta doon sa aking biyanan na lalaki para i-celebrate namin yung Easter. At ito na nga kinukuha ko na yung mga pagkain na dadalhin ko doon sa kanya at bumili rin pala na 3 pirasong kusunak yung aking asawa sa store. Hindi ako gumawa kasi masyado siyang matrabaho para sa akin at wala na akong time. Kaya yan na lang, bumili na lang kami ng aking asawa. At nilalagay ko na dito yung mga dadalhin ko sa aking biyanan. Meron ako dyang wine, tapos yung aking bake. Tapos yung kusunak, of course, wag kalimutan kasi napaka-importante yan. Tapos ito yung ireregalo namin para sa kanya. Ano guys ito? Yo? Да, Юсей, Христос амбият. Да, okay. Да, Cristo ambiat na. Адеват амбият. Natalo nga ako sa aking asawa at ngayon naman ay pinapapili namin yung aking yana kung anong kulay yung kanyang gusto ba. Pero yung red yung kinuha niya. Pero yan kasi yung sa kanyang tatay pa. Kaya kinuha ulit ang aking asawa at pinapili siya. Kumuha siya ng 2 color pero isa lang sabi ng asawa ko. Kaya yan yellow yung sa kanya. So, yung kalaban naman ng aking asawa is si Yana kasi siya diba yung nanalo sa akin. So, titingnan natin and tcharan! Nanalo ang yanang maganda. Yung ginawa pala namin isa yan sa mga tradisyon dito tuwing Easter sa relihiyon ng Orthodox. Hindi talaga yan pwedeng mawala, yung mga paganyan ba ng itlog. Tapos yung aking napakabait dito na kapitbahay, nagbigay siya nitong plato ng pagkain. Meron siyang tinapay, kozonak, yung drob, tapos itong kandila, hindi talaga yan mawawala kasi ginasindihan ina niya, tapos kwaon mo, tapos huyupon mo ang kandila. Basta ganon yung kanilang way ba, pero hindi ko na na-videohan kasi nga yung aming kapitbahay, private na tao ba siya. Tapos yan, meron ding kuzunak, salata, itong itlog na tradisyon na kanyang ginawa. Tapos meron diyang pork din. Nandito na pala kami sa may labas at prepare ko na yung yana na isakay dito sa aming sasakyan at nilalagay ko na nga siya sa kanyang upuan. Good morning! Aalis na kami, pupunta na kami sa aming lolo. Super duper ganda pala ngayon ng panahon kasi nga mainit talaga siya. Parang summer feels ba? Tapos dito sa center, wala talaga kang makikitang katao-tao ba? Pero dito sa village, sa dinadaanan namin is meron pa kaming nakikitang mga konting tao na inihintay nila sa labas ng kanilang bahay, yung kanilang magiging bisita. Nandito na kami sa bahay ng aking ugang. At bit-bit ko na. Nagpe-prepare na yung ugan ko ng barbecue dito. Gay na. Pagdating pala namin agad na pumunta dito yung aking yana sa may manukan ba. Pero nagulat ako, wala na pala ditong madaming manok yung aking ugangan ba. Kunti na lang. Tapos yung area na ito pala yung honey area ng aking ugangan. Pero sabi niya is wala daw siyang honey. Ewan ko anong nangyari. Pero yan na ginakugos-kugos niya na ang iya nga pinalangga nga apo. Pero ang yana hindi talaga makapagpigil. Bumalik agad siya dito sa may manukan ba. Kasi gusto niya talagang makita yung mga manok. Mahilig kasi itong yana sa mga animals ba, kahit anong klaseng animals. Nahahappy siya kapag marami siyang nakikitang mga animals sa paligid at gusto niya nga makipaglaro. Kaso nga lang, hambal ko hindi kay base brato si Kunsa ka maghibi. So ari na nagaumpisa na kami or ang akon ugangay kag ang akon nga bana sa pagpasiga dira sang amon nga barbecue, pero nagagamit siya sang gasol para mas madali yung paglagay ng kalayo doon sa may charcoal. Tapos kami naman ng yana, nagapasirong kami diri kay grabe gid siya kainit today. Tapos ito pala yung tinatawag na aperitif o kung yung first meal bago yung main dish. Yun yung kanilang prepare ba. Tapos ito naman yung ginawa ng aking biyanan nga chorba nga isda. At dahil nga tapos na kaming kumain ng aking asawa doon ng aperitif, so ito naman ako na yung gumawa ng barbecue dito kasi expert ako dito sa barbecue kasi sa Pilipinas meron kaming barbecue ba, nagbebenta kami before ng barbecue, so ako yung nakatoka. Tapos meron ding binili na isda yung aking biyanan, hindi talaga tumawala tuwing pumunta kami dito kasi paborito ko yung isda. Then after that, nagpurupong ko kami muna dito ng yana sa mailalim ng puno ba kay kanami isang hangin. Ngayong taon is hindi talaga ako nagprepare ng egg hunting para sa aking yana kasi masyadong busy yung aming buhay-buhay. Pero next year, bawi na lang kami kay yana kasi nga malaki na siya diba at may isip na siya. So talaga mag-e-enjoy siya sa paghahanap ng mga itlog. At ito na pala tapos na kami ng aking asawa at hinihintay na lang namin yung aking biyanan na nag-prepare doon ng aming mga dadalhin. Habang hinihintay namin yung aking biyanan, so nandito muna kami sa may kulungan ng kanding kasi yung yana gustong-gusto niyang lumapit ba. So ayan, ginpalapit siya sa kanya tatay.